Today's proclamation of the Word of God is taken from the book of Jeremiah, chapter 31. Thus says the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted for her children, because they are no more. Thus says the Lord, refrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work shall be rewarded, says the Lord. And they shall come back from the land of the enemy. There is hope in your future, says the Lord, that your children shall come back to their own border. The word of the Lord. Please stand for our sponsor psalm, Psalm 124. Let our response be, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. All together, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. If it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us, then they would have swallowed us alive. When their wrath was kindled against us. Response: our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Then the waters would have overwhelmed us. The stream would have gone over our soul. Then the swollen waters would have gone over our soul. Response: our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Blessed be the Lord, who has not given us prey to their teeth. Our soul has escaped us, a bird, from the snare of the fowlers. The snare is broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, who have made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Seated. Our second reading. It's in Revelation. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and with their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. And he said to me, write, for these words are true and faithful. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. The word of the Lord.
Please stand for the proclamation of the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 2. Glory to you, Lord Jesus Christ. Now when they departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophets, saying, Out of Egypt I called my son. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Then was fulfilled that was spoken by Jeremiah the prophet, saying, A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they were no more. The Gospel of the Lord. Please be seated. And again, good morning. And today we celebrate the feast of Holy Innocents. So, ano yung Holy Innocents? At bakit ito naging feast? Di ba, yung massacre ay hindi yan masaya. Massacre ay masakit. Masakit sa damdamin ng mga bata, masakit sa damdamin ng mga nanay ng parents. But, tingnan natin ito, that holy innocence, excuse me, yung mga innocentes, yung walang kamuwang-muwang sa mundo, from 2 years old below, ang nangyari dito ay pinapatay sila ni Herod. Bakit? Because of his fear na itong ipinanganak na hari sa Bethlehem, according to the prophets, according to the written sa mga sinulat ng mga propeta, at nag-inquire yung mga magi or natawag nating magos, na sila ay nagbigay ng oras papunta sa Bethlehem. Dahil doon nakatakda, doon nakasulat na ipanganak ang hari. Kaya si Herod ay nagkaroon ng takot na agawan siya ng trono. So ang mensahe na I believe that the Holy Spirit wanted for us to hear today is this: be courageous to do righteousness and fearful to do evil. Tayo ay magiging courageous na gumawa ng tama at matakot tayo gumawa ng masama. Dahil itong ginawa ni Herod
because of his fear na agawan siya ng trono na ipinanganak na ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay nagkaroon ng takot. At na-determine niya, nang dumaan sa kanya yung mga magos or mga magi, determined niya na itong oras ay dumaan yung mga wise men papunta sa Bethlehem. At tinanong niya kung ano ang hinahanap nila. Ay sabi nila, ito yung nakasulat, na pupunta sila papuntang Bethlehem dahil doon ipanganak ang hari. Itong mga magos, magi, ay minsan lang itong lalabas. At pag lumabas sila, ay nagdalala sila ng mensahe. At ito yung isa sa mga markings na ipanganak according sa mga prophecy na ipanganak ang Misayas. Kaya itong si Herod, nagbabantay sa kanilang pagbalik. Sabi niya, you search yung hari para ako naman ay makapagbigay ng honor sa kanya. So, after na dumating yung mga hari, yung mga magi, yung mga wise men doon sa lugar, sa Bethlehem, at nakita nila, at nagstay ang star, yung guiding star nila, ay tumigil sila at nakita nila yung bata. So sa atin, makita natin parang ano lang, bata na maliit. Pero sa katotohanan, taon na ang lumipas. So ibig sabihin, hindi na nakatulog sa manger si Jesus. Siguro naglalaro na. By 2 years old, siguro hindi na nakahiga, no? Naglalaro na. Kaya they give homage sa yung dala nila, give homage to them. May dalang ginto, frankincense, and myrrh. Kaya nang babalik na yung mga wise men, pinagsabihan sila ng mga angels. Pinagsabihan sila ng angels na huwag bumalik kay Herod. Kaya natanto ni Herod na hindi bumalik sa kanyang lugar yung mga wise men. Kaya gumawa siya ng move. So ang Panginoon ay napakatalino. At gumawa rin siya ng move. Sinabihan niya si Joseph na pumunta sa Egypt. Dalhin ang mag-ina doon para doon sila ito yung escape ng Holy Family. Ang Egypt, mga 700 years BC, mayroong nagkaroon ng treaty yung Israel at saka yung Egypt in the time of Alexander the Great. Kaya magkaibigan yung Israel at saka Egypt. At may lugar sila doon. In the time of treaty of Alexander the Great. Kaya preparado kaagad ng Diyos na pag pumunta yung mga Israelites doon, ay maroon silang lugar ng mga Israel. Kaya yun yung comfort nila. At doon pumunta yung magpamilya, yung Holy Family. Jesus, Maria, Joseph. No, Holy Family. Kaya sinabihan siya ng anghel na pumunta kayo doon at maghintay kung ano ang mensahe ko sa inyo. Ang Diyos ay nangungusap sa mga tao through angels because that Bible at that time ay hindi pa tapos. Kaya sa mga dreams, I could still remember last Wednesday, nanaginip ako. Yung parang ordinary lang. After 3 years na nawala na yung primate natin, nanaginip ako. Nakasakay ako sa aking tricycle. Walang pinagbago.
Tapos pumunta kami doon sa lugar. Nakasakay siya. Parang wala lang kaming kabuuan. Parang nagkakaintindihan kami kung anong sinasabi niya na pupunta doon sa lugar. Kaya sa dream ko, hindi naman ako nagtatanong kasi hindi naman siya nagsasalita. Parang normal lang. Sumasakay siya. Yung suot niya, yung may brown, light brown na pantalon, yung polo shirt niya, na palagi niya sinusuot pag punta sa mall, gano'n. Yung tennis shoes niya, gumaganan lang. Pagdating namin doon sa lugar, yung dinaanan namin pala, green, palayan, tapos yung kalsada, yung makipot lang yung, kasya yung tricycle. Pag may kasalubong, nako, banggaan talaga yun. Pero wala, kami lang dumaan doon. Pagdating doon sa dulo, mayroong bahay na maganda. Tapos, wala doon yung may-ari. Yung may nandoon, nakausap siya, yung babae. Ito yung natandaan ko. Sabi niya, hindi niya ako kinakausap. Nagkausap siya sa ibang tao, sabi niya. Nung una akong pumunta dito, yung lugar na ito ay hindi ganito to. Hindi to maayos. Yung mga, dito ay, yung bahay niya ay barong-barong, ganon. Nagsasalita lang siya. Nagkausap. Wala naman sumasagot sa kanya. Tapos, yung huli kong na message niya sa babae na yan, sabihin mo sa kanya, pag bumalik siya, magdala siya ng ballpen at saka notebook, sabi niya. Pinakikinggan ko yung sinasalita niya. Isulat niya kung saan siya, kung ano yung pinagmulan niya, saan siya nanggaling, at kung ano ang mayroon siya ngayon. After that, 4:00 na pala, nagising na ako. And I prayed, Lord, anong mensahe? Hindi kami nagkausap ng private. Wala, yun lang. So, nag-expect ako ng mayroong revelation or ano. Basta yung natandaan ko lang, na-registered sa isip ko, na isulat mo kung saan ka nanggaling, isulat mo yon, tapos isulat mo rin kung ano ang mayroon ka ngayon. To remember, dapat mong balikan kung ano yung pinanggalingan mo. Na maging humble tayo sa Panginoon. Yun yung nakuha ko. To be humble kung ano yung beginnings natin. Kaya nga, to be reminded to us, yung ginawa ni Herod sa mga innocentes na ito, ito yung tinatawag na the voice or the voiceless. Sila yung nag-sacrifice na na-determine ni Herod na ito yung edad ng mga bata. Patayin lahat para huwag maagaw yung kanyang trono. In other words, pag takot ka na mawagawan ka ng trono, nakakagawa ka ng mga kung ano-ano. Halimbawa ito, nakagawa siya ng krimen, na grabing krimen na nagawa ni Herod. Kaya nga yung message natin, maging courageous lang tayo na gumawa ng tama at matakot tayong gumawa ng kamalian. Ito yung mensahe sa atin ng Panginoon na tulad na sinasabi sa mga writings, no? Sa first reading natin kanina, that the voice was heard in Ramah. Rachel refused to be comforted because of the slaughter. Dahil sa mga bata na pinatay. Kapag tayo ay mga parents, pag nangyari sa atin yan, parang hinihiwa yung ating puso na maranasan ng mga anak natin yung kahirapan, yung kamatayan, na sila ay mga innocentes. Kaya careful tayo to care our children. Dalhin natin sila sa presensya ng Diyos na sila ay maprotektahan ng ating Panginoon. Because the enemy always try its best
nasirain ang buhay natin, even our lives. Kaya panghawakan natin yung salita ng Panginoon, yung comfort niya sa Revelation, na darating ang araw na tayong lahat ay pahirin yung mga luha natin. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo, yung kahirapan ay mayroon niyang reward in the last days. Ito nga, andito na tayo sa last days. Yung tinatawag natin dito ay yung mga teaching ng last days or tinatawag na eschatology. Yung mga turo tungkol sa last days. At may mga warning ang ating mga propeta, sulat ng ating mga apostoles. Yan ay sapat para tayo ay maniwala. Amen? So kaya nga, be comforted. Kung ano mang hirap ngayon, mayroon tayo. Sa huli, ay mayroon ding gantimpala. Amen. Please stand.